tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina.
nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang oras. 10:10 ng gabi. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH Makibalita, DZRH Showbiz Makichika. Yes!
magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Eto na! Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programa Showbiz Talk Ganun. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Andiyan na ba si Tito Louie? Siyempre, tawagin na po natin. Okay. Nasa kabilang line na po from Arizona, USA. Ang kapitapitagan, iginagalang. Nirerespeto? At nirerespeto. Kaganda-gandahan? Ay, hindi ako sure dyan, ha? Sa kaganda-gandahan, ayaw mong kaganda-gandahan. Ayoko po mag-comment dyan. Sige, tawagin na lang po natin. Tito Louie Alejandro, hello po, good evening. Hello. Yes, coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganun. Bumabati sa iyo ng magandang umaga, good afternoon, naimbag nga rabi yung aming sabat, naimbag gabi ka sa mga bata. Buenas noches a todos. Tita Morley, Tita Gorgie, iba-ibang time zones natin, Delta UI. Worldwide! Naman! Naka-worldwide tayo, pero sa totoo lang! Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibi. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat, sa ilaw at dilim. Ikaw ang ritmo. Pero bago po tayo magkakasiyahan, syempre ipaparating po muna natin Ano ba natin yan? pusong pakikiramay po sa pamilyang naiwan na Kuya Nagsayaw Boy. muna ba? Nagsayaw muna para tayo mga luka-luka. Oo, pero pasensya na po. Para tayo mga gaga rito, no? Oo. Pero yun nga, of course, kasi kanina pag isa sa umaga, ganun yung parang daloka naman ako doon, Tita Morley. Ang saya pa naman kasama. Tapos nagpaalam sa akin si Gorgie, sabi Tita Morley, parang hindi ko kaya. Sabi niya, kasi mainit chuchu, ikaw na muna ang magprograma. Di ang bakla, dire-diretso na ako dito. Oo. Makita ko si Gorgie na una pa sa akin. Akala ko ba di ka mapasok? Hindi, kasi bukas na dahil kong lakad. So sabi ko, baka bukas hindi ako makakaano dito. Pero Gorgie, nung sa malangit nawa ang kaluluwa ni Boy. Kaya Boy, ayan. oo, Gonzales. Ano yung alaala mo sa kanya? Kumaga parang, sino si Boy Gonzales para sa'yo? Ay, hindi. Kasi alam mo, hindi ko makalimutan. Siya ang nag-cover nung pag-libing kay Susan Roses. Tapos, hiniram ko yung video. Pinalabas ko sa PEP. Tapos, talaga namang inano ni Kuya Boy, talagang nagbigay naman siya kaagad ng video. Tapos, di ba mayroon siyang YouTube? Oo. Nauna yung Pep ang maglabas kasi hiniram ko nga sa yung video. Una yung Pep labas. Alam ko yung eksena yun. Alam ko na yan. Tapos nung ginamit na niya, siya yung hindi. Hiyang-hiya ako sa kanya. Oo, alam ko hindi yun. Pero hindi siya nagalit. Siya yung linit na ano. Kasi parang kinumpre siya ng Pep. So sabi ko, mahiya naman kayo. Hindi naman atin yun. Hiniram na lang nga natin. Tapos biglang kinumple nyo. Pero hindi siya nagalit. Yun ang hindi ko makalimutan kay Kuya Boy. Ako naman, ang hindi ko naman malilimutan kay Boy Gonzales, nung magsisimula pa lang ako mag-vlog. Tapos nalaman niya magbablog ako. Sige Morley, tuloy mo. Tapos nung unang araw ko, tinuturuan niya ako na ganito ang gawin mo. Tapos nung umaangat na yung vlog ko, masayang-masa siya. Oo. Tapos nung umangat Kasi na ako, matagal na siyang nagbablog, di ba? nung umangat na ako sa kanya, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, galing-galing mo. Sabi niya, ang tagal ko na nagbablog. Ikaw, ang bilis mo Oo, kasi showbiz talaga. Sabi niya, ang galing mo talaga. Doon ko siya nakita na wala siyang inggit sa katawan. No? Hindi siya madamot. Hindi siya maramot. Oo. Kaya nga nung malaman ko sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, ba't ganyan ang mga balita? So, nakakalungkot talaga. Sa totoo lang. Pero, hindi naman ganun pakatanda si Kuya Boy. Diba? Ilan taon na ba si Boy? Parang 67 ba? 68? Kasi parang edad mo ganun. yun. Kasi edad mo Hindi naman. Mas matanda naman sa akin. Parang kasing edad mo siguro. Uy, alam mo, tita mo, Tito Louie. Uy, pero yun na nga, of course, siyempre. Saan nga nakaburol ang mga labi ni... Nasa Dulce.
Sa Dulce Dulce Funeral. sa yung may basta Manila yan, oh, ano? Manila, oh. Oo. Malapit sa bahay nila to. Okay. Malapit oo. ito sa Chinese Tapos, Chinese, General Hospital? Hindi, memorial yung libingan okay. ng mga Chinese. Tapos pag La Loma. Pag naalala ko si Kuya Boy, una pumasok agad si Mayor Isko Moreno kasi nga close sila, 'di ba? No, 'di ba? Parang Oo, ikaw din tapos, close din kayo, 'di ba? Muntik na Oo. tumapon yung tubig na ininom ko. Bakit sobra ka naman? But anyway, sa totoo lang, no, isang malaking kawalan sa industriya si Misael radyo. Boy Gonzales Jr. Pagkatapos, kailan lang, wala pang 1 month yung controversial niya, di ba? Oo nga eh. Yung kanyang Oo Boy Laya. Oo nga eh. Oo, Ano ba wala yan? pang isang buwan yan. Oo. Anyway. Pero sa totoo lang, andiyan din naman ang DCRH sa full support kay Kuya Boy sa pagkawala niya na ito. At tayo naman dito sa ating himpilan, particular na sa ating programa, tayo ay nakikidalamhati sa pagyao ng isa sa mga magaling at mahusay nating kasamahan dito sa DZRH. Actually, Gorgie, tayo ay napakapalad natin dahil tayo ay napabilang. Ay, alam mo yung kuha na yan kung saan yan? Sa Korea yan eh. Kami magkakasama niyan sa Korea eh. Ayan, si Giselle, palang picture sa likod. Nasa Korea kami niyan during that time. At si Boy, maraming beses ko na nakasama. Nakasama ko na sa Hong Kong, sa Korea, sa Thailand, sa Malaysia. Maraming beses ko na siyang nakasama sa mga lakad internationally. Pati na rito sa local dahil kaibigan nga natin yan. And of course, ang isa sa mga talagang naapektuhan yan si Tita Malu Cabral na talagang iniyakan niya hanggang ngayon. Umiiyak pa yata hanggang ngayon dahil sobrang minahal niya yan si Boy Gonzales dahil masipag at maayos na katrabaho. At dito sa atin naman, di ba, kumbaga siya yung pinakamatanda rito sa grupo. Talaga? Sa grupo natin ngayon dito sa DZRH, parang siya yung pinakamatanda rito. Sunod ikaw. Ang plastic mo, Gordy. Alam mo kung anong totoo, ha? Tito Louie, may susumbong lang ako, Tito Louie, ha? May binabalak sa akin si Tita Morley. Na ano? Anong paninira na naman yan? Anong paninira na naman yan? Pagkatapos ng botohan ng Kongreso sa para impeachment kay Vice President Sara Duterte, may binabalak siyang ako ang susunod niyang ipapa-impeach dito sa DCRH. Oo. At ako yung gumawa ng lineup ngayon ng news, Tito Louie. Ako yung gumawa ng lineup ng news. May siningit siya. At gusto niya ipapasurvey sa ating mga listeners kung dapat ba akong i-impeach o hindi. Sabi niya, magboto lang daw ng yes or no. Ganon, Day. Yun yung balak ni Day. Dinilapitan ako ni Gorgie kanina. So yung yes. Nagkikilay. Yung kapag merong yes, may payola. Oo, pag mag-yes, Day, ayaw ko kung anong pinapangako niya na naman sa mga listeners, Day. Kanina, Tito Louie, nagkikilay ako, lumapit ba naman sa akin? Chu. Tapos sabi ko, naisip ko, Gorgie, sabi kong ganun, impa-impeach kaya kita. Sabi sa akin. At yun daw gusto niyang balak niya panawagan sa mga listeners. Magboto kayo ng yes or no. Mag-text lang doon ng yes or no kung ipapa-impeach. Kung ipapa-impeach ako sa DCR, sa programa natin. Yun yung binabalak niya. So ang kinalabasan ng programang to ay si Tina. Paano yun? Kisses. At OG Narvaez na ngayon. Oo. Speaking of, sa mga kaguluhan ngayon, Tito Louie, ewan ko may pinadala ko sa yung text, di ba? Yung iba blind item ko ngayon. Ang daming nadismaya. Blind item mo na. Paano yan? Ang daming nadismaya. Hindi, kalimutan ko pala sabihin sa iyo. Hulaan mo na lang kung sino. Basta kaibigan natin, magaling na aktres, premyadong aktres. Nadismaya siya sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Sino ba naman ang matutuwa, di ba? Yung mga ganitong kaguluhan, di ba? Bakit ang bilis yata napalitan ni Tito Soto bilang president? Yung mga ganyan, yung mga ganyan, mga gulo sa Senado. Tapos parang may nadaanan ako sa YouTube ko kanina, parang namamagao, nadudugo yung kamay ni Senator Bato. Ano yun? Oo. Ano yung kwento na yun? Hindi mo alam. Ano ka ba? Taga-radyo ka? Hindi mo alam mo nangyayari. Tinignan ko lang siya. Kaya pakialam ko sa inyo, nagsusuntok-suntukan kayo. Hindi. Pero
yun na nga ay pinag-usapan ito sa itong mga nangyari sa mga ganyang kaguluhan sa politika. Kasi sabi nung ang balak ng nitong premyadong actress, dahil mag-migrate na lang siya sa Spain. At karamihan ngayon ko lang nalaman, may ilang mga artista na bumibili ng property sa Spain para makakuha ng golden visa, may nag-apply na rin isang magaling na singer at magaling ding umarte na nakapag-apply na siya ng citizenship sa Spain. At alam mo ang ginawa nilang proseso, yung pathway ang tinatawag, or key pathway na makapag-apply ng citizenship sa Spain ay descent, yung mga descendants, yung mga ninuno mo ay mga Espanyol. At patutunayan mo yun ng mga lolo ng lolo mo na Espanyol pala, ay pwede mong i-apply yun sa embassy ng Spain. Ako pala pwede pa. Ako pala pwede. Ba't Espanyol bang ano nyo? Oo, ang tatay ko. Hanapin mo yung birth certificate. Ang tatay mo Espanyol na puro? Half siya. Puro? Baka sa lolo ng baka tatay ng tatay mo, lolo mo. Oo. Kasi itong actress na ito, i-off mo muna dyan para sabi ko siya kung sino. Tapos, itong actress, di ba, nag-actress na ito ay, baka nabasa nila dyan sa live mo. Naka-live ako! Oo, narinig dyan sa live mo, pero hindi na ako naman. Pero yung actress na ito ay, sinama niya ang kanyang isang anak at saka yung mother niya, na ang mother niya pala magaling mag-Espanyol. Nung in-interview na sila sa embassy, nag-Espanyol dahil ang mother. Ang tatay ko magaling mag-Spanish. Oo. Kasi iba talaga, di ba, magaling mag-Espanyol. Yung lola ko rin nakakapag-Espanyol. Ang tatay ko nakakapag-Spanish talaga siya. Kasi iba raw talaga kapag din sa Spain na, di ba, ang sabi na, the best climate ay makikita mararamdaman sa Spain. Doon sa Spain. At saka maayos din yata ang gobyerno nila doon, di ba? Di ba tayo naman, sinakop tayo ng mga Spaniards ng mahigit 300 years? Ba't wala nangyari sa bansa natin? So nag-a-apply sila ng mga mag-migrate na sila? Na magiging citizen, makakuha sila ng citizenship. Ako rin mag-a-apply na rin ako, Gorgie. Mag-apply ka. Migraine. Grabe yung joke ni Tita Molly. Tumawa ka naman, Tito Louie. Tumawa ka naman. Oo. Imbes na mag-migrate, nagkaroon ng migraine. Sandali nga lang. Ano bang nangyayari dyan? Nakakatakot. Ako kanina kasi dumaan, Tito Louie, sa sa TikTok ko, nagagalit si Senator Bato. Pinahuhuli daw yata siya. Ewan ko kung kwento, tapos namamaga siya, tapos nagagalit siya doon sa plenary. Doon. Yun lang ang alam ko. Tapos ko, ano kaya nangyayari sa kanila? Pumasok siya para bumoto, gano'n. Tapos ang sabi niya, dialogue niya, napakinggan ko na, pagka wala ako, hinahanap ninyo ako. Pag pumasok ako, hinaharang ninyo ako. Chuchu. Ayan siya. Ayan, ipakita nga natin. Ayan, panorin natin. Galit na galit siya. So, di ba matutuwa ka ba pag mga ganyan, yung mga leaders natin, mga ganyan na yung mga nangyayari? Sino naman matutuwa sa mga ganung pangyayari, di ba? Kaya nga sabi nitong magaling na actress na ito, sabi niya, wala na pag-asa ang bansa natin. Sabi niya, kahit magpalit man ng presidente, kung sino man ang susunod na presidente, wala na tayo, mahirap na tayo makaahon. Sobra na yung politika. Oo. So, hindi tayo makahaon, mahirap na. Kaya talagang nakakadismaya talaga. Minsan naisip ko, ayoko nang bumoto sa susunod na eleksyon. Kayo na lang bumoto dyan. O baka local officers, leaders na lang. Saka nakakapagod na, di ba? Yes, Tito Louie, anong sabi mo? Parang alam mo na merong ulterior motive. Yung pag-show up ni Bato de la Rosa kasi nga unang-una papalitan pala ang Senate President. Iba na ngayon. Kailangan ng boto niya, you have to be present para counted ang boto. Correct. Ayun, loss. Oo. Kaya parang ganun Ibang klase. November pa siya hindi pumapasok. Pagkatapos ngayon pumasok siya, yun naman pala para sa botohan. Naku, nakakatakot ang nangyari sa inyong lahat dyan. Alam mo, ang nakatapos sa inyong lahat. Pati sa mga politika, hindi lang sa politika, pati sa mga Meralco, lahat na. Diyos ko,
Alam mo, Gorgie, ang isa sa kinalungkot ko, di ba, ang taas-taas ng Meralco, ang mahal-mahal. Binabawal na rin ngayon yung solar, kailangan may permit na. Kailangan may ganitong chuchu. Bakit? Ay, yun nga. Gusto mo lang naman makatipid. Kailangan may permit na. Hindi ko alam yan, ha? Anyway, tinatanong ni Tita Aida Espiritu kung sino daw tong actress. Tita Aida, wag muna, tsaka na lang kasi ayaw niya ipapabalita dahil nandun yung... Tsaka lang. Tita Aida yan. Oo, alam mo rin yan. Oo, Tita alam Aida, din namin. nakakasama mo yan. Oo, kasi ayaw lang niya, kasi nga, nandun pa ngayon sa embassy ng Spain ang kanila application. Pero it will take, pa pala. Ang sabi niya, just wait, it will take for how many, akala din nitong actress, buti ko na mabanggit ang pangalan, akala nitong actress, it will take for how many weeks or months, yun pala years, sabi niya. Pero daw, mga at least 2 years. Pero okay lang daw. They're willing to wait. Siguro nagkaroon siya ng idea dyan dahil may kasama siyang isang actress na bumibili rin sila ng mga pelikula, di ba? Nakapunta sila dyan noon. Oo. Napunta sila dyan tapos yun na nga, yes. Ang dami-dami nang nag-guess, ha? Sabi niya, Bea Alonso. Si Bea, may binili ng bahay si Bea sa Madrid. Kaya meron na siyang golden visa. Oo. Tapos, alam ko si Coco Martin. Yung star player natin, si Alex Ayala, ang galing mag-Espanyol. Talaga? Bumili rin ba siya ng napakagaling. Ang interview niya, pagkatapos ng kanyang game, Spanish dahi. Ikaw, Tito Louie, marunong ka mag-Spanish? Oo, marunong siya. Sige nga, Tito Louie, bati ka nga Spanish. Sige nga, Tito Louie. Konti lang, Tito Louie. Yung bati mo na lang. Bati lang, Tito Louie. Ang Spanish ko dahi, croquet. Sige nga. Okay lang. Sige nga, Tito Louie. Yung bati lang ng magandang gabi. Huwag na daw. Sige na, Tito Louie. Baka mabasa naman tayo. Dahil balubalok to. Dahil ang grammar ng Spanish ko, tsaka. O di parang kunwari, Makausap ko, Diyos ko, mga gardener, mga Ikaw, Gorgie, may alam ka sa Spanish? Poquito. Ako naman meron din ako alam sa Spanish. Ano sabi mo? Ano yung baka mamaya iba yung sasabihin mo. Ano sabi mo? Poquito. Pukita. Un poquito. Un poquito. Pukita ang akin. Ano yung sa'yo? Pukita. Pugita. Baka naman pugita. Si. Si. So. Sige. Nako, si Mariol Delion, alam mo si Mariol Delion Reyes, ang bilis a big no. Bumoto na siya ng no. Ayaw niya ipa-impeach ako. Di ba bumuboto na sila? Oo. Sabi ni itong pananaw naman ni Conitan Aguilar, sorry to say, nakikita ko yan dito sa Canada. Pupunta ng family doctor kung ano-ano mga bit-bit na pang langis sa staff para makakuha ng priority. Kaya minsan sa atin nanggagali ang corruption kasi may hilig tayo sa mga fixers, imbis tayo mismo maglalakad o gumawa ng mismong documentations. Yun daw yung sample niya. Sabi niya karamihan naman doon sa mga Pilipino pupunta ng Spain tapos doon naman daw sila magsisimula ng corruption. Sabi niya, pag mga Pinoy na. Ako pangarap ko, Tito Louie, yung mga magnanakaw na ganyan, yung mga corruption na ganyan, yung biglang hahangin na lang, tapos lahat sila matutumba na, tsugi na. Tumba na ako. Gusto ko ganyan yung mga magnanakaw na yan, yung mga korap-korap na yun, may mga lang ginawa ko, ipahamak yung kapwa, bigla magkakaroon ng malakas na hangin, tapos yung hangin na yun, lahat dadaanan tayo, tapos yung mga korap na yan, tsugi na agad sila. Wala nang... Ayan na yung hangin. Ayan na. Di ba nga mag-retire na? Di ba mag-retire na ang Frank Crawford, tiga Canada. Gusto din, nag-iisip na yan kung dito mag-retire sa Pilipinas or hindi. Pero I think okay naman ang retirement dito. Yung ang medyo lang talaga, yung healthcare, di ba? Yun lang medyo mahirap. Kaya karamihan sa mga balak mag-retire dito, yun ang kanilang predicament. Yung isa sa mga inaano nila na kailang mahina ang healthcare, kaya nagdadalawang isip sila. Ako kwento lang ako sa inyo. Kami ni Bobby, nung isang araw, nag-isip kami magre-retire na. Malapit na rin ako mag-retire, no? 5 years from now. Then sabi ko, Bobby,
magre-retire na tayo na kasi kami ni Bobby magsasama talaga. Sabi ni Bobby, so doon tayo sa isang bukirin. May mag-alaga tayo ng mga manok, sabi gusto niya. ko rin yun, eh. Tapos lalabas tayo ng bahay, kumakanta tayo, ang dalagang nakapamaypay daw kami. Kumakanta kaming dalagang Pero Pilipina. bago siya kapampalit, paturok muna siya ng anti-rabies, no? Bakit? Di ba kinagat siya ng aso? Kailan? Hindi ko alam, basta kahapon. Saan ka nung aso? Sa kanila din. Dinedma lang niya. Sabi daw sa kanila, hindi, dapat magpaturok ka. Dapat magpaturok siya Paturok kanina. siya. At wag niya sabihin may trabaho siya. Oo. At talaga namang wala siyang Busy trabaho. siya. Marami siyang trabaho. Hindi lang niya Kasi- sinipot ngayon yung radyo kay Jemuel. Hindi siya i-injectionan pag sinabing may trabaho siya, baka panaanapan pa siya ng pilit. Sisingilin siya. Sisingilin siya, kagaya siya nangyari sa akin. Okay. Naku, anyway. To move on pa tayo ito sa napakaganda pa namang balita rin ito ating i-share na nakakatuwa itong ipinost ni Dennis Trillo. Nag-post siya kanina lamang ng napakalaking bahay. Pakita nga natin yung picture. Napakalaking Ay, ang bahay. galing. Parang templo. Munisipyo na Wow, tayo. munisipyo. Parang munisipyo na yan ng isang town, di ba? Ang ganda. Napakalaking bahay na yan ang pinapagawa nilang bahay ni Jeneline Mercado. Tapos ilan lang sila dyan? Na ang ipinost niya ay, basahin mo Tita Morley yung kanyang ano. Kung magsisikap at gugustuhin ang mga pangarap, balang araw, matutupad din. Tama naman, di ba? So, at natanong din namin dyan si Jeneline Mercado tungkol dyan sa ipinapatayo nilang bahay. Heto pang karagdagan niyang kwento. So ngayon, malapit na matapos yung bahay. Nagpagawa kami doon ng Collab Studio. Oo, yung bahay na yun, parang kinari sa inyong dalawa talaga ni Dennis yun. Paano yun na... Ano yun, dugot pawis namin. Talagang ano siya, pinagplanuhan, pinag-ipunan. Pero existing ka mga yung bahay mo. Yun yung sa Tanay na. Kami hindi po namin, parang weekend house po. Yung Tanay. Nakita ko yung pinost na minsan, ang laki rin nung bahay sa Tanay. Aalog-alog sila dyan. Nakakatuwa. Hindi, kasi siguro para rin yun sa mga future family rin, yung mga pamilya ng magiging anak nila, ng kanilang anak, yung magiging pamilya. Si Ogie Narvaez Rodriguez magpapatayo din ng ganyan. Ay, malaki ng bahay ni Ogie. Sa Paranaque, no? Tatalbogan na yung bahay ni Catherine Bernardo sa Talaga? Antipolo. Ganun na ba kayaman? Ang laki-laki ng bahay ni Catherine At ang laki Bernardo kasi sa Antipolo. sinisweldo kasi ni Ogie. Mayaman talaga na si Mayaman Ogie. si Laki ng Ogie. kinikita niya. Laki ng kinikita. Oo. Diba? Ay! Joe Fernandez, Divina Quezada. Saan yung Hello. bahay nila, Tito Gorgie? I think somewhere in Quezon City lang din. Hindi ko lang ako, or Alabang ba, hindi ako sure kasi ayaw lang sabihin ni na Jeneline pa. Akala ko nga yun yung sa Tanay, iba pala yun. Pero bago ka bumati, Tita Morley, ano yung masasabi ninyo sa ganyan? Na yung mga artista nahahandle naman, kung gugustuhin mo talaga, di ba, nahahandle ninyo naman yung mga kinita ninyo ng maayos. Hindi at lang artista? Oo, hindi. Papalagay muna natin sa mga artista lang. Kasi ang artista, malaki rin yung pinupuhunan nila. Bumibili sila ng mamahaling damit. Di ba? May stylist silang binabayaran. Hindi lang naman talent lang ang puhunan mo dyan. Namumuhunan ka rin para ma-maintain mo pa rin yung maayos mong pag-itsura, maayos mong pagkilos at lahat. At kahit nga, naalala ko si Rosana Roses dati, mamahaling kotse ang binili niya para doon makapag-pressure rin siya ng mahal na TF. Dapat sabi niya, maganda rin yung papasabog din yung kotse mo pag makita nila para hindi ka tawad-tawaran. May mga ganun di ba? Yung, di ba ganun, Tita Morley? Yes, Tito Louie, anong masasabi? Sa ating mga artista, kapag meron ka talagang tumutulong sa iyo na financial advisor, or kapag kumikita na ka malaki, dapat mas mababa ang expenses mo. Yun dapat ang isipin nyo. Huwag kang gumastos ng mas marami pa kaysa sa income Kinikita mo. Kaya tignan mo nangyayari kay Jeneline. Tignan mo, si Juday. Yung mga si Nino Mola, nag-invest yung tatay niya. Isang napalaking building. Bata pa siya. O tingnan mo kapag merong taong tumutulong sa iyo na mag-handle na yung finances,
kayang-kaya mong mabuhay ng marangya at meron ng future ang iyong retirement. Totoo. Yes. Pero sa totoo lang, dapat maging maingat din tayo sa pera natin. Kaya lang, minsan dumarating sa punto ng nagkakaroon tayo ng financial problem na biglang may gastusin sa bahay. Biglang mayroon kang paglalaanan na halos maubos ang pera mo. Minsan maiisip mo na, teka, saglit lang. Diba? Teka, saglit lang. Pero sa kabila nun, dapat wag tayong mag-ubos biyaya para hindi tayo kinabukasan nakatunganga. Ako, natutuwa ako sa ganitong katulad nila Dennis Trillo na nakapag-ipon. Hindi kagaya ng ibang mga kabataan na halos mga kasabayan niya nag-umadik. Saan napunta? Marami nag-umadik Oo. May mga iba rin naman, naalala nyo si Ate Guy, di ba si Nora Honor, ang laki-laki ng mga kinikita. Pero halos maubos yung pera niya, pamimigay lang niya. Di ba may mga ganun din? Yung parang konti na lang natira sa'yo, ipamimigay mo pa sa mga gusto mo nga sa taping niya, may isa sa mga taping niya, nagpakain sa mga kuru. Totoo yun. Nagpainom sa mga kuru. Palihim namimigay pa ng pera. Namigay ng pera. Tapos nang kukunan na siya, wala na siyang datong. Lumayas na. Wala na siyang datong din. Tapos na. At ang napag-aralan ko pa sa kakausap ko sa mga financial advisors, kailangan mo talaga yung sariling emergency funds of 3 to 6 months na kapag may mangyayari sa'yo, kapag mawalan ka ng trabaho, meron kang huhugutan. Ay, totoo yan, Tito Louie. Hindi lang pansarili mo, pati sa family mo. Dapat ang family nyo may bangko kayo, na may family funds kayo. Na halimbawa, kami, sa kagaya namin mahihirap, na halimbawa may matsugi, may magkasakit, hindi nyo na kailangan pang magmakaawa para may palibing o magkaroon ng gamot. Dapat meron po tayong ganun. Tawag doon. Dapat sa pamilya, tulong-tulong na ibuuin natin itong family funds natin dahil para sa atin ito. Pero minsan may mga kapatid na, ay, naku, bakit nasa pangalan mo yan? Baka ubusin mo yan, hindi ako magbibigay dyan. May mga ganun. Oo, may mga ganun. Nakakatuwa yun. Ba't ganun kalaki yung bahay na pinatayo nila? Siguro trip lang nila. Hindi. Hindi kasi, di ba sabi niya, magpapalagay sila ng studio, may mga ganun sila doon. Hello muna, of course. Hi, Meli Badizos, at saka si Mariel De Leon Reyes, si Rina Alcantara Meli, na kanina pa nakatutok, si Joel Yap, si Unica Ihako ng San Jose del Monte, Bulacan, si Miggy Falier Villa, hello, si Ogie Darvais Rodriguez, na napakayaman na rin at napakasipag. At yes, Gorgie, si Magnolia Fernandez, si Magnolia Lumba. Guzman. Magnolia Lumba, nagpadala na naman ng suha. Bibigyan thank you po. Bibigyan kita, Gorgie. Walang aso lang hindi nakakilala kay Magnolia Lumba. Ganun talaga, Day. Marilu de Guzman, Shari Picho, hello sa inyo dyan sa Seattle, Washington. Nakikinig na raw si Nanay Linda Sonsa. Hello, Nanay Linda Sonsa. At natin si Nanay Linda Sonsa. Batiin na rin natin ang mga nanay, siyempre pa. Nanay o Mami Sherry Ramirez. At ang kanyang anak, Tito Louie, ang kanyang anak na maganda kakit-akit. Napakatalino, Joyce Ramirez. Mama Norma Karingal at ang pambansang nanay, Tito Louie. Na kanina pa siyang nakikinig. Nanay Linda Asonsa. Bobby Perez. Si Tita Aida Espiritu. Tito Aida, I'm sure no big no yan. Sa impeachment ko sa'yo. Sabi nga ni Mariel De Leon Reyes, dapat daw ikaw ipa-impeach, sabi niya. Dahil lagi mo na ako inaaway. Binabati natin si Maria Teresa Dueñas Dangla, aking kaibigan. At ang aking kaibigang maganda kaakit-akit sa Laguna. Lorena Durana Cura. Yes, Daniela Oropesa ng Masbate. Ruth Jo Fernandez, Rina Otero, Tita Vicky Villanueva, and si Jojo Maquindoran Mabalot ng United Kingdom. Rina Otero, binabati kita. Roy Yambao, yung kumpare kong napakasarap magluto. Grabe. Si Margarita Guevara, Tita Becky Villanueva Tezuka, of course. Shari Picho, Tristan White Gulay, Vesi Bunsoy. Hello sa inyo dyan, Nardi Mostasa. Maraming salamat, Nardi Mostasa, sa mga pinapadala mo every morning. Napaka-inspiring. And of course, Tito Louie, sino ang babatiin mo pa? Of course, ang ating mga supporters sa Lawag, Ilocos Norte, Mami Gran, Araceli, Ding Ray at Grace Lazo, Norma Albano, Liza Ventura Tomas,
Maria Ledron Reyes, Atty. Sally Corpus, Dexter Pasion, Joel Yap at saka Erica Angeles, Yolanda Acobago, and Tina and Lando Ruiz. Of course, Mario de Guzman, Frank Crawford, Ed Campos. Yes. Maraming salamat sa inyong lahat. Oy, Tito Louie, batiin mo ng Ilocano, Tita Morley. Ilocano. Nanonood sa atin si Manong, dating governor po, Manong Luis Chavez Singson. Manong Luis Chavez! Hello po. Nanonood sa atin. Magandang gabi po, sir. Batiin mo, Tito Louie Ilocano. Go, go, go! Manong, naimbagarabiim, Diyos ta ginaunay ta, buy-buya ano yung programa mi, sapay ko mga ituloy mo, ipanagtultulong mo kada kami amin sa nga pada. At sana, Translate ko yan. At sana, Manong Chavit, mag-produce ka uli ng magandang pelikula pa. Pero medyo piliin nyo po ang mga hahawak ng production. Ita-translate ko yung sinabi ni Tito Manong Louie. Chavit, good evening po. Ano sabi mo? Translate mo. Translate ko. Good evening, Manong Chavez, sabi niya. Chavez. Baka ba nun, ha? Oo, simple Good lang evening lang? Good evening lang yun. Hindi Iba Bakit? pa siya sinabi. Diba? Ay, batiin ko muna si At si Manong Dato. At si Manong Chavit, of course, nabanggit lang din, syempre close na kay Achi Pinky Tobiano. Close ba sila? Yes, yes. Si Alam mo Achi nang Pinky ma-interview ko Tobiano. yan, entertain talaga ako sa loob ng bahay nila. Napakasipag talaga ng mga Hindi, kasambahay tsaka di ba niyo. mahilig sa talaga ng mga hayop, ng mga ano, di ba nagulot ako, yung panther ba yun, yung alaga yun na pinadidala sa amin. Ako gusto ko pumunta uli sa sa Ilocos, Baluarte. sa Baluarte. Yes. Baluarte, Ang ganda. Yes. LF La Familia, hello, magandang gabi. Wala kasing bitay ang Pinas, kaya yung mga mga pulpul doon na politiko, dinastiya, pahirap sa bansa. Yes, hello. Ay, Tito ba ni Rina Alcantara Meli si Manong Chavit? Malamang. Alam mo naman si Rina Alcantara Yes. Meli, ang daming lapag niyan. Yes, si Maridel, ay nawala. Sorry Maridel, hindi ko na ano yung ano mo. Yung message Hello, mo. Teresita Coronel, may classmate. Ayan, Maridel. Hello kay Lisa de la Cruz. Maridel Makaya Bilali. Furukawa. Hello. Okay, eto naman po ay eto kailangan ko rin ewan ko kung ano naman ang comment ito ni Tita Morley at saka Tito Louie. Sa pinakilala po ni Boss Vic Del Rosario kasama si Arnold Vigafria ang 10 mga beauty queens na bibigyan ng chance na pasukin ang pag-aarte, maging artista sila. At doon sa 10, may nakapasok na makasama doon ay si Kelly, saan nga ba yung pangalan? Nakalimutan, baka magkamali ako. Si Kaylin Pan Trajano. Isa po siyang trans woman. Pero maganda siya. Wow. At lalaban siya, si Kaylin Pan, yung trans woman na yon, lalaban siya sa Miss Grand International All-Star. Alis na siya patungong Thailand sa May 16. At ayan siya, trans woman siya. At lalaban siya si Kaylin Pan Trajano na 5 pala dito sa Pilipinas ang lalaban. 2 silang trans woman. Yung isa si Fuchsia Ravena. Ayun. At siya, 2 silang trans woman ang lalaban. Parang mga 15 yata candidates na trans woman ang lalaban sa All-Star ng Miss Grand International. At sa May 16 na alis na siya. Pero bago natin ituloy ang tsikahan tungkol dyan, mag-update lang, Tita Morley, magpa-flash muna tayo. Mag-update lang. Meron tayong mula kay RH28, Raymond Dagpaas, update sa nangyayari sa Senado. Go, go, go! Wow. Meli at Gorgie, tiniyak ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang mangyaring pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa within tonight. Ito yung bahagi ng kanilang napag-usapan kanina kay MDI Director Melvin Matibag. Ang sabi nga niya ay wala ngayon, pero bukas, it's another day. Pero kung magre-request daw yung NBI na papasok bukas, ay hindi sila papayagan na makapasok pa dito sa Senado. At yung siyam na bilang bahagi naman ng kanilang pag-uusap kanina ay yung siyam na
NBI agents na na-cite for contempt. Ito yung nakita sa video na humahabol kay Senator Bato ay pinayagan ng Senado na ilagay sila sa protect o kustodiya ng kanilang director na si Attorney Melvin Batidag at hindi na sila kailangan ikulong pa dito sa Senado. Yun yung pinag-ugatan ng kaguluhan kanina dito sa labas ng Senado. So si Senator Bato, doon sa pinakaling impormasyon, ay maranatili dito sa gusali ng Senado ngayong gabi. Habang dito sa Senado ngayon o sa main gate ng Senado ngayon ay marami tayong mga kababayan na nagsasagawa ngayon ng kilos protesta na mga tinatawag na pro-Duterte group. Pero Raymond, matanong lang ko lang, si Senator Bato ay nasa Senate ngayon. Sinamahan din ba siya ng mga ilang kapwa niya senador? Kasi kanina nagpupo sila, sinamahan nila doon. Hanggang ngayon ba, nandun pa rin sila? Hindi na namin, wala na kaming access doon, Gorgie, kung sino-sino pa yung mga ibang mga kasamahan niya. Dahil late din na tinapos yung session ngayon lamang, ilang minuto lang ang nakalipat, tinapos itong session. At ngayon ko pa lang nakikita, bumaba na ako dito sa pinaka-ground nitong Senado. Ngayon ko pa lang nakikita yung ilang mga convoy na makalabas dito sa Senado. Itong mga sasakyan ng mga senador dahil sa ngayon, sarado itong gate dito sa yung main gate ng Senado. Kung dito ka lalabas, hindi ka pinapayagan dahil kinaharangan ito ng yung mga realista. So ang ginawa nila, humanap ng paraan para may ibang madaanan palabas ng compound ng Senado, Morley at saka Gold. Raymond, tanong ko lang kasi hindi ko alam kung ano ang nangyari dyan. At may napapanood ako rito na parang pelikula na naghahabulan dito sa may fire exit. Ano ang eksaktong kwento ng habulan na ito na nakikita natin tumatakbo si Senator Bato kasama ang iba pang mga tauhan? Ano ang kwento nito? Pakishare natin sa ating mga manonood at nakikinig. Yung nakikita niyo yung video na yan ay yun yung CCTV footage nung pagdating ni Senator Bato sa Senado at papasok siya. Yung mga humahabol sa kanya sa likod ay mga tauhan ng NBI. Yung mga yon. Yun yung, kaya sa bilis niyang tumakbo, makikita niyo na di ba may time pa na tumumba siya, natumba siya. Nadapa. At muntik pang mapasubsob kaya doon sa pakiwari namin ay din yung nangyari na pag nangyaring nasugatan yung kanyang kamay itong si Senator Bato hanggang na makapasok doon sa Senate lounge. Yung makikita niyo doon sa huling bahagi na isinarang pintuan, yun yung huling-huling kanyang pinasukan. Okay. Teka muna Raymond, kasi medyo kinabahan ako dyan sa nakikita ko dahil ang taong bayan talagang magugulat kapag mapapanood yung ganyan. Kumusta na ang sitwasyon ngayon, kabuang sitwasyon sa nangyayari ngayon sa Senado? Well, ngayon ay humupa naman na yung tensyon. Kasi magkakarugtong kasi yan una yung nangyari nga na paghabol sa kanya nung pagpasok niya sa Senate plenary, yun na yung nagkaroon ng botohan para mapalitan ang Senate leadership. At mula kay Senate President Soto, pumalit si Senate President, ngayon ay Senate President Alan Peter Cayetano. Yes. Pagkatapos niyan, ay nung lalabas na yung mga taga-NBI, ang ginawa kasi ng mga taga-Senate, yung Sergeant at Arms, inunang pinalabas yung mga empleyado ng Senado. Lumabas na rin yung mga taga-NBI na dapat ay na-hold dahil nga cited for contempt ang mga ito. Pero nung huling lumabas sila, ay hinarang sila ng isang taon ng USA, nagkaroon ng komosyon at ibinalibag ng isang taga-NBI yung USA, kaya't nagkagulo dito sa mismong main entrance ng Senado at nasugatan sa mukha, inginudngud talaga, literal na inginudngud yung ng taga-NBI yung taga-USA. Kaya nag-iiyak ito pero a while dahil nasugatan yung kanyang mukha dahil kumaskas dito sa sahig. Kaya
tinangka pa itong dalhin o actually naisakay nga nila sa kanilang sasakyan ng NBI para dahil hinaharang daw sila, obstruction daw siya. Pero ito ay nakatakas din sa tulong din ng kanyang mga kasamahan at nadala sa klinik ng Senado at naiparating yung impormasyon sa mga tauhan o ng mga ito nangyaring ito sa mga opisyal ng Senado. Okay. Thank you, Boss So Raymond. yan, medyo ma-action ngayong araw dito sa liderato o dito sa pagpapalit ng liderato ng Senado na napakanipis yung pagitan dahil 13 votes ang nakuha ng bagong Senate leadership at 9 votes kay dating Senate President Tito Soto ay merong dalawa na nag-abstain. At na pwede kong tutusin ay 13-9-2 itong mangyaring botohan na ito dito sa bagong Senate leadership. Okay. So yan muna ang makaganapan dito sa Senado. Ito si RH28 Raymond Dantas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay. Thank you so much, Raymond. Bago tayo sa isa pang flash report, Tita Morley, baka mauubusan tayo ng oras. Paalala na natin, of course, Tito Louie, di ba, Tita Morley? Sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, proud user of Smart Dishwashing Paste. Yes, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating paglalaba, unahin na muna natin ito dahil wala kang lalaban kapag nasunog na ang mga gamit mo at damit mo. Grabe, no? Well, meron tayong plus report. Mula naman po kay Noche Cacas, RH27. Ayan, sunog na sumiklab sa isang factory sa barangay Kaligayahan, Quezon City. Itinaas na sa 4th alarm. Go, 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 Noche Cacas. Yes, Gorgie at Tita Morley, nakataas na sa ika-4 na alarma itong sunog na sumiklab. Particular na dito sa may Old Camarine Avenue, barangay Kaligayahan sa Quezon City. At batay dito sa ating nakuhang impormasyon mula sa Quezon City Bureau of Fire Protection, ito ay isang factory ng alcohol ang nasusunog ngayon at patuloy na nirespondihan ng mga fire volunteers group maging ang Bureau of Fire Protection mula dito sa NCR. Abangan na follow-up report, RH27, Noche Cacas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, maraming salamat. Hi, Sir Deo. Flash Report. Flash Report! Yes, mga misis! Sir Deo, magandang gabi po sa inyo. Okay. Mami, laundry day na ba? Kunot-no ka na naman sa makapit, madikit at malupit naman siya. All you need is pride. Bakit pahirapan ng self kung sa pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Beautiful teeth and magical smiles bang gusto niyo? Yung tulad ng sa akin. Punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Parañaque. At hanapin ang maganda at kakit-akit at si Dr. Annalisa Boras Adsa. Tumawag po kayo sa 0917-5599-108. Yes! Tito Louie! Yes, Tito Louie. Parang ako baka nakatulog na si Tito Louie. Pero sa tutulong, ang gulo-gulo talaga sa Senado, no? Oo, gulo Hindi ng lang sa bansa Senado, natin. sa bansa mismo natin. Yes, Ano oo. nga ba talaga ang nangyayari Alam mo, na? palitan mo na kasi hairstyle mo.
Parang feeling ko nga. Kasi Oo. parang dito nagmumula yung kaguluhan Tapos wag ka na mag-isip ng masama sa akin. May mga binabalak kang masama. Di ba, Ano Tito nang Louie? pambabalak na ginawa ko sa iyo? Diba? Maliban doon sa inisip kong ipa-impeach ka. Ay, Diyos ko, biro ba yun? Yung impeach, akala mo maliit na bagay yun? May impeachment? Spell mo nga yung impeachment. Actually, wala akong balak. Lid Figueroa, hello. Of course. JJ, hello, na laging nakikinig sa atin. Ligaya Anki, of course. Cleofe de la Paz. Marshall Uy. Yes. Okay. Siyempre, batiin natin si Betria Tioyaw, Date Tioyaw, Silvia Centalier Rodriguez, S. Rodriguez. Batiin natin si Susan. Ayan ang ating mga kaibigan. Batiin natin ang ating kaibigan na si Tess Dangla, ayan, si Magnolia Lumba, at syempre Pagorgi, bati-batiin ko rin si Rebecca Binyol sa Madrid na sa Amerika ngayon, Weng Roger, Binabine Opa, Melanie Plumbarit, John Fernandez, at syempre pa ang ating kaibigan si Ikaduran at si Councilor Peter Ong ng District 1, Tondo, Maynila. Okay. Yes, Tito Louie. May babati ka pa, Tito Louie? Yes. Ano ba batiin mo? Maraming salamat sa ating mga gorgeous friends, kanilang suporta. At sa ating mga Ilocos, Slovakia, maraming salamat sa inyong lahat. Ayun. Bago natin, of course, tumuloy pa sa ating pagdarasal kanina kasi naputol, di ba, yung ating chikahan tungkol sa yung trans woman na lalaban sa Miss Grand. Miss Grand International All-Star. Itong All-Star kasi, kahit sino pwedeng sumali. Okay. Si Gazini Ganado sa nanalong Miss Universe Philippines sa atin ay lalaban din siya dyan. 5 ang lalaban na mula dito sa Pilipinas. At isang trans woman kagaya nitong si Kaylin Pan Trajano, ano kaya ang laban niya sa iba pang kandidatang makikipagtunggali sa titulong Miss Grand International All-Star? Heto po si Kaylin Pan Trajano. Yung edge ko is, I think real is my age and my wisdom. Experience ba? Kumbaga, ako kasi I'm not young in the industry. I'm 31. Okay. But it doesn't mean that being 31, you're already at the borderline of a pageant person. It's all about, it's all about breaking that boundary. And I think the more you're older, the more you're mature, the more you have more experience. And sa akin kasi, I was raised in a biracial household. So I'm Emirati, Spanish, and Filipino. I traveled the world. I had residency in other countries. So I was able to adapt dun sa lahat ng changes, culture, di ba? And it's all about adaptability. And hindi ako nababox sa certain culture, religion, or belief. And I'm really open to see everything, to be able to understand them. And wala naman po sa ganda kasi yan eh. I mean, all of the candidates here are beautiful. Lalo na all-star to. Lahat po ay may napatunayan na. Pero up to what yung kaya mong patunayan pa. Kaya kami bumabalik dito is meron pa kaming kayang i-offer sa tao, meron pa kaming ipinaglalaban pa, at meron pa kaming pwede pang ibigay sa mga audience para naman matuwa sila sa aming comeback. So this is a redemption and a comeback story. Anong masasabi mo doon sa sagot niya, Tito Louie? Alam, kung hindi mo sinabi sa akin, Tito Gorgie, na trans woman siya, talagang for me, full-fledged woman talaga siya. Oo nga, oo. Boses at saka saka yung matalino physique, mukha. Oo. Wow. Ang transformation niya talagang perfect for being a woman. May laban ba, Tita Morley? Parang kontra si Tita Morley. Hindi ako masyadong sorry pero hindi ako naka-smith. masyadong nagagandahan sa kanya. Ano lang, ang ganda niya, simple lang para sa akin. Simple, ordinaryong ganda na minake-upan lang siya. Pero sabi nga, diba, sabi niya man niya, hindi ganda lang. Oo, hindi ganda. Yun yung nakuha ko sa kanya na hindi lang ganda ang pinag-uusapan dito. Kundi kung ano pa yung pwede mong ipakita. Kasi ang inisip ko kanina is this is a competition for the women's only na sasamahan ng mga transgender. Nasasabihin ko agad sana na hindi ako pwede. Hindi ko type. Pero but since na ito ay grupo o labanan ng mga may nanalo na may mga corona na, why not? Pwede. Parang laro-laro lang naman. Parang ako agree sa'yo. Yung laro-laro lang naman. Pero to be able to transform sa ganyan kaganda, dating lalaki yan. Iba talaga ang ginawa niya. Iba nga, Ibang klaseng effort. Anyway. Wala na po tayong oras. Saglit lang po. Natin silang lahat.
Tito Louie, wala na tayong Yes, Tito Louie. oras. Oo. Ayan, magdasal na po tayo sa saliw ng awiti. Panginoon, patawad po ni JB Pascual. Hi, Ma'am Ellen. Panalangin para Nanonood sa sa atin. kapayapaan sa Pilipinas. Si Ma'am Ellen. Nanonood sa atin si Ma'am Ellen Pulido. Magandang gabi Ma'am po. Ellen Pulido. Oo. Dumaan See po you. rito si Boss Deo. Si Sir Day dumaan dito at may sinabi sa amin na gusto mag-report. Hindi na namin mabanggit. Si Sir Okay, Day dasal na talaga. po tayo. Oo. Go, go, go. Okay. Padalangin po para sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan. Dapat talaga karunungan, Diyos ko. Integridad, talaga ang kailangan, Lord. Katapatan at katuwiran. Kalingayin niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtatanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Ligtas niyo po kami sa mga kaguluhang nangyayari sa aming bansa, lalo na yung pag-aaway-away ng aming mga lider na kami pong mga ordinaryong mga mamayan na naapektuhan. Panginoon, pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang merong reward dyan, ang magmahal at magbigay respeto sa inyong mga magulang. At sa mga kabataan babae naman na namumroblema sa kanilang sinapupunan, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pina-abort, hindi pinalalaglag, hindi itinatapon, hindi pinaagos sa kanal at itinatapon sa basurahan dahil iyan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat